sa kanilang paggaya ng kulay at anyo ng kapaligiran, hanggang sa pagtatago sa mga kalaban. Magugulat ka sa abilidad nila na makaligtas sa panganib. Sa bawat isang tao sa mundo, mayroon daw 1.4 billion na bilang ng mga insekto. Pero higit 12,000 lang sa 1,000,000 naitalang insekto ang na-assess ng International Union for Conservation of Nature. Ang IUCN Red List of Threatened Species ay listahan na ginagawa para sa mga hayop o halaman na nanganganib ng mawala. Sa mayabong na kagubatan sa isla ng Catanduanes, naninirahan ang buhay ilang na nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan, tulad ng maliliit na insekto. Sa pagpasok namin sa malawak nilang mundo, kailangan naming maghanda at mag-ingat. Kasama natin yung mga grupo ng mga biologists dito sa Catanduanes. Sila yung gumagawa ng mga studies, mostly reptiles and amphibians daw yung kanilang mga focus and insects. Kilala sila bilang Master of Disguise dahil sa galing nitong magtago sa mga kalaban. Muntik na naming malampasan ang stick insect na nagtatago sa halaman. Kapansin-pansin rin ang mabagal nitong paggalaw. Bukod sa pagiging herbivores o pagkain ng halaman, nocturnal o mas aktibo rin sa gabi ang karamihan sa mga stick insect. Sa aming paglalakad, Kita mo yung view natin, halos nasa tuktok na tayo ng bundok, and this mountain remains to be preserved. maya-maya pa, nakita namin nakadapo sa dahon ang grasshopper o tipaklong na may matitibay na binti. May kakayahan itong tumalon ng 20 beses ng haba ng kanilang katawan. Small but terrible. Ang antena naman nito ang kanilang ginagamit para makapaghanap ng pagkain at makaiwas sa kalaban. Dahon o insekto, pagmasdan ng mabuti. Wow, look at this, oh. A rare leaf insect na nakita natin dito sa Catanduanes. Kunwari nahangin-hangin pa siya kaya umaalog-alog yung katawan niya. Kasi minimimik niya yung dahon na gumagalaw. Ito mo, yung kanyang mga appendages, mukhang dahon din. Tapos yung kanyang belly, ito yung belly niya. Ito yung head niya, mga appendages niya. Kapag bata pa ang leaf insect, may kakayahan din ito na muling patubuin ang kanilang mga paa sa tuwing nagbabalat o molting. Kadalasan kasing napuputol ito sa pakikipaglaban o kahit sa simpleng pagtawid sa mga halaman. Hindi siya gumagalaw kasi gusto niya magmukhang dahon. Kaya ganyan ang kanyang itsura. Minsan, nanginginig-ginig pa, akala mo hinihipan siya ng hangin. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga insekto. Bukod sa naikakalat nito ang mga buto ng halaman sa kagubatan, nagsisilbi rin itong pagkain ng mga mas malalaking hayop ayon sa entomologist na si Almar Cervantes. Maraming kulay at makukulay ang mga insekto. May mga insekto na ginagamit ang kanilang kulay para makapagtago or magpanggap o yung tinatawag na camouflage para hindi sila makita ng kanilang mga predators. Meron naman ding mga insekto na ginagamit ang kanilang kulay upang manggaya or yung tinatawag na mimicry para iwasan sila ng mga predators nila. Meron namang ibang insekto na ginagamit ang kanilang kulay para magbigay ng babala sa kanilang mga predators na huwag nyo na kaming kainin kasi may lason kami or masama ang lasa namin.
Sa isla ng Catanduanes, hindi lang daw mga insekto ang kayang manggaya para makapagtago. Dahong palay kung tawagin ang dalawang Asian vine snakes na ito. Dito, sa puno ng kalamansi na ito, kahit malapit sa kabahayan, nagpapakita pa rin sila. Tulad na lang ng napakagandang dilaw na vine snake. So, ayan. So, let us examine this yellow vine snake. So, ayan, kita mo yung dila niya. Unlike other snakes, mas nagpi-flicker yung tongue nila. Pero ito, naka-steady lang yung tongue niya. Look at that face, Very striking face. Ooh! Ang diet nito is yung mga frogs, mga small mammals, birds, yun yung mga amphibians, isa sa mga diet niyan. Kaya kailangan nila ng mild venom just to paralyze it and hindi sila mahirapan kainin. Ganda ng mata niya, Yung kanyang pupils, kayang-kaya niyang i-constrict. Very gentle. And let's see. Let's try to open your mouth and see your fangs. Rear fang daw ito Pero hindi. Pero yun yung mga ngipin niya. Very fine teeth. Wow! Yun, nag-flicker na rin yung tongue niya. Kahit slim o payat ang mga dahong palay, may kakayang itong lumaki ng 5 talampakan o kasing haba ng tao. Ito yung sinasabi ko na kayang-kaya niyang i-extend yung katawan niya nang hindi bumabagsak. Look at that. Amazing characteristics of this vine snake. They can travel from one branch to another by extending their body. Kumbaga nakaplank siya. Kayang-kaya niyang yung katawan niya, more than half of its body. Itong vine snake ay napaka-variable, tinatawag, or magkakaiba talaga, nag-iiba-iba yung kanilang mga individuals, iba-iba yung itsura, lalong-lalo na sa kulay. Maaari kasing itong pagkakaiba or pagiging variability ng color, ng coloration, ay maaring epekto ng kung ano yung gender, kung ano yung uri ng ahas. Yung coloration pattern naman ng mga reptiles, hinahunting rin siya ng mga ibang reptiles, na ibang ahas. Kaya yung coloration kasi nila, yung kanilang kulay, kalimitan, bumabagay rin naman kung nasa ang microhabitat or kung saan sila naglalagi. 2 vine snake. Nakompleto natin yung vine snake dito sa Catanduanes. The green and the yellow. Ooh! Yes! Galing! Ang ganda, you see? Parang babae itong dilaw, tapos lalaki itong green, Ooh! Did you see that? It did a strike! Ganda! Grabe! Easy. Concentrate on the face. Tingnan mo, pinapalapad niya yung leeg niya, Amazing, Napakaganda ng mga ahas na ito. Mahirap sila makita dahil nagbe-blend sila sa kanilang environment, sa mga vegetation na tinitirahan nila. I'll have a selfie with these gorgeous snakes. Very colorful. Kung makakita ng ahas sa wild, mabuting huwag silang lalapitan o hulihin para hindi mapahamak. Dahil daanan ng tao kung saan ko nakita ang mga ahas, kailangan kong ilayo ito at pakawalan sa mataas na parte ng bundok para hindi makakagat o makadisgrasya ng tao. Kasing liit man ng insekto o bagsik na mga ahas ang pagkakaroon ng kakaibang abilidad, paraan ng ilang buhay ilang para malagpasan ang kanilang mga kalaban. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild.
Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.